Imbes na honeymoon ang gawin nila, isang annulment ang naging simula ng kanilang kwento. Ngunit 4 na taon ang lumipas, sa pagitan ng ingay ng airport, muli silang nagtagpo. Bitbit ng babae ang kambal, habang ang lalaki lumuhad sa harapan niya, nagmamakaawa. Malawak ang ngiti ni Emily, sa wakas, natuldukan na ang 10 taon niyang paghihintay upang makasama habang buhay ang lalaking minahal niya ng buong puso. Nasa harapan sila ng altar, puno ng pangako at pag-asa. Handang manumpa na magsisilbihan at mamahalin ang isa't isa habang buhay. Ngunit nang lingunin ni Emily si Ethan, unti-unting naglaho ang kanyang ngiti. Malamig ang ekspresyon ng lalaki, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, kitang-kita ang nagliliyab na galit na pilit nitong itinatago. Ethan, mahina niyang tawag, sapat na upang marinig nito. Lumingon si Ethan sa kanya, at doon niya nasal-ayan ang asim ng kanyang panga na tila nagpipigil ng emosyon. Nang magsalita ang pari at tanungin si Ethan kung tinatanggap ba niya si Emily bilang asawa, inalis nito ang tingin sa kanya at malamig na sumagot, "Opo, tinatanggap ko po." Pagkatapos, hinarap ng pari si Emily. "Ikaw, babae, tinatanggap mo ba si Ethan Jonas Gustavo bilang iyong tunay na asawa? Mamahalin at pakamamahalin sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, habang buhay." Hindi agad nakasagot si Emily. Biglang sumikip ang kanyang dibdib sa malamig na pakikitungo ni Ethan. Alam niyang may itinatago ito, ngunit hindi niya maaari kung ano. Now, malamig na wika ni Ethan, na para bang isang utos. Huminga ng malalim si Emily, pilit nang umiti sa harap ng pari, umaasang walang makakapansin ng tensyon sa pagitan nila. "Opo, Father, tinatanggap ko po, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, pinapahayag ko kayong mag-asawa. Maaari mo nang halikan ng iyong asawa." Humarap si Emily kay Ethan. Agad nitong hinawakan ang kanyang belo at dahan-daang itinaas. Ngunit kahit sa sandaling iyon, wala pa ring pagbabago sa ekspresyon ng lalaki, malamig at puno ng galit. Dumampi ang labi ni Ethan sa kanyang noo, ngunit bago siya makalayo, marahan ngunit madiing hinawakan nito ang kanyang braso at bumulong sa kanyang tenga, "Huwag mong isipin na magiging masaya ka sa piling ko, Emily. Ipapalasap ko sa iyo ang sakit na naramdaman ko noon. Kung iniisip mong ito ang simula ng masayang buhay na mag-asawa, nagkakamali ka. Ito ang umpisa ng bangungot na ikaw mismo ang lumikha." Napasinghap na lamang si Emily. Ang bawat salita ni Ethan ay tila mga punyal na tumatama sa kanyang puso. Gusto niyang magsalita, ipaliwanag ang lahat, ngunit paano kung hindi siya paniwalaan? Habang pumapalakpak at naghihiyawan ang mga bisita, isang matamis na ngiti ang pilit niyang pinakawalan upang itago ang dumadagundong na kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, alam niyang ang lalaking minamahal niya ay isa ng estrangherong puno ng galit, isang galit na hindi niya alam kung paano papawiin. Pagkatapos ng kasal, mag-isa lamang na umuwi si Emily. Wala sa tabi niya si Ethan, at hindi niya alam kung nasaan ito. Bigla itong naglaho matapos nilang makarating sa hotel kung saan dapat gaganapin ang reception. 2 oras lamang itong nasa tabi niya, ngunit nang dumating ang mga kaibigan nito, kasama ang babaeng tunay nitong mahal, hindi na ito muling bumalik sa kanya. Sa tuwing tinatanong siya ng kanyang lolo kung nasaan ang kanyang asawa, kinakabahan siya. Pinilit niyang itago ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan. Ngunit habang lumilipas ang mga oras at natapos ang selebrasyon, mag-isa siyang nakaupo sa madilim na mansyon, nakatingala sa kisame. Ramdam niya ang bigat ng pagod at ang paninikip ng kanyang dibdib. Dapat ay honeymoon nila ngayong gabi. Ngunit wala si Ethan sa tabi niya. "Emily, kailangan mo nang tanggapin ito. Kailangan mong matutunang harapin ang malamig na pakikitungo ni Ethan. Nasaktan mo siya, at hindi kanya kayang suklian ng pagmamahal tulad ng pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya." Bulong niya sa sarili, pilit pinapalakas ang loob. Ngunit kasabay ng mga salitang iyon, pamatak ang kanyang luha, mga luhang hindi niya mapigilan. Bumangon siya mula sa kanyang pagkakaupo, mabigat ang bawat hakbang habang umaakyat sa hagdan patungo sa kanilang silid. Pagdating doon, agad niyang hinubad ang kanyang gown at dumiretso sa banyo upang maligo.
Sa ilalim ng malamig na tubig ng shower, matagal siyang nanatili, pilit pinapakalma ang sarili, pilit hinuhugasan ang sakit na bumabalot sa kanyang puso. Paglabas niya ng banyo, habang pinupunasan ang kanyang buhok, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang sinagot ito nang makita niyang ang pangalan ng kanyang lolo ang nakarehistro sa screen. "Hello, Lolo, bakit po kayo tumawag?" tanong niya, bahagyang nag-aalala. Ngunit isang boses na hindi niya inaasahan ang sumagot. "Doktor po ito. Nasa ospital po ngayon ang lolo niyo." Nanlaki ang kanyang mga mata. Natahimik siya, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanyang lolo, sa ospital? Agad siyang nagtanong kung saang ospital ito dinala, at nang makuha ang sagot, nagmadali siyang magbihis. Paglabas niya ng mansyon, nahirapan siyang makahanap ng taxi. Nasa loob pa kasi sila ng isang subdivision, at bitbit ni Ethan ang kanilang sasakyan. Wala siyang ibang magawa kundi maglakad palabas. Habang nagmamadali, agad siyang nilapitan ng guard sa gate. "Oh, Mrs. Gustavo. Ayos lang po ba kayo?" tanong nito, halatang nag-aalala. Ayos lang ako. Pwede mo ba akong ipara ng taxi?" "Emergency kasi," sagot niya, hinihingal sa pagmamadali. Mabilis namang pumara ng taxi ang guard at agad siyang sumakay. Habang nasa loob ng sasakyan, hindi niya mapigilan ang kaba at takot na unti-unting bumabalot sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang iniisip ang kalagayan ng kanyang lolo. Ano kaya ang nangyari? Bakit siya nasa ospital? Hindi siya mapakali hanggat hindi niya nakikita ang kanyang lolo. Pagdating niya sa ospital, mabilis siyang lumapit sa front desk, hindi alintana ang mga tao sa paligid. "Nasaan po ang kwarto ni Henry Reynolds?" tanong niya, halos hindi makahinga sa kaba. Tinignan ng nurse ang record at saka sinabi ang numero ng kwarto. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad siyang tumakbo, halos hindi alintana ang mga tao sa paligid. Nang makarating siya sa kwarto, binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang doktor at ilang nurse na abala sa pagsubok na i-revive ang kanyang lolo. Nanginginig siya habang nakatayo sa may pintuan, umaasang aabot pa siya. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, tumigil ang doktor, huminga ng malalim, at malungkot siyang tinignan. "Pasensya na, pumanaw na siya dahil sa atake sa puso," diretsahang saad ng doktor. Ngunit dama sa boses nito ang sinserong pakikiramay. Parang biglang bumagsak ang mundo ni Emily. Lumubog ang kanyang dibdib, nanghina ang kanyang tuhod, at napaluhod siya sa malamig na sahig. Hindi niya alintana ang mga luhang sunod-sunod na bumagsak sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang tinawag ang kanyang lolo, umaasa, nagmamakaawang magising ito. Isang nurse ang lumapit sa kanya, maingat siyang inalalayan upang makatayo. Dahan-dahan siyang inilapit sa kama, kung saan naroon ang walang buhay na katawan ng kanyang lolo. Doon, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng sakit at lungkot na kanina pa niya pinipigilan. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng kanyang lolo at mahigpit itong niyakap, parang ayaw niyang pakawalan. "Lolo, bakit niyo po ako iniwan? Sabi niyo po hihintayin niyo akong dumating. Sabi niyo lalaban kayo." Mahina niyang bulong, nanginginig ang boses. "Bakit hindi niyo ako hinintay?" Patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha habang pilit niyang nilalabanan ang katotohanang wala na ang taong nag-alaga at nagmahal sa kanya sa buong buhay niya. "Akala ko makakasama pa kita sa kaarawan ko sa susunod na buwan. Akala ko makikita mo pa ang katuparan ng mga pangarap ko. Paano na ako, Lolo? Paano na ako kung wala ka?" Ilang minuto siyang nanatili roon, mahigpit na yakap ang malamig na katawan ng kanyang lolo. Hanggang sa marahang pumasok ang isang nurse, maingat na kinatok ang pinto. "Ma'am, paumanhin po sa abala, pero kailangan na po nating pag-usapan ang pagpapalibing. Gusto niyo po bang ipakita o ilibing si Ginoo Reynolds?" tanong nito, maingat ang boses. Napatingin siya sa kanyang lolo, pilit pinipigilan ang bagong bugso ng kanyang emosyon. "Ililibing na lang po," malamig ngunit matatag ang kanyang tugon. Alam niyang iyon ang nararapat. Walang bahid ng pag-aalinlangan, ngunit sa ilalim ng kanyang matibay na tinig ay ang nag-uumapaw na sakit. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang magpatuloy, kahit wala na ang lolo niya, ang taong naging gabay at lakas niya mula pagkabata.
10:00 ng gabi nang makauwi si Emily sa mansyon. Tahimik ang paligid, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay parang sumisigaw. Napaupo siya sa sofa, ramdam ang kirot na tila nagpapabigat sa kanyang buong katawan. Tumingala siya sa kisame, tila nakikipag-usap sa Diyos. Bakit ganito po ang pagsubok na ibinigay niyo sa akin? Tahimik niyang nausal, pilit pinipigilan ang muling pagbagsak ng mga luha sa kanyang mga mata. Ilang sandali siyang nakatulala, ang isip niya ay puno ng tanong, hanggang sa unti-unting bumigay ang kanyang katawan sa matinding pagod. Hindi niya namalaya na nakatulog siya sa sofa. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pahinga, dahil nagising siya sa tunog ng makina ng kotse mula sa labas. Agad siyang napabangon, mabilis na naglakad patungo sa pintuan upang salubungin si Ethan. Ngunit sa kanyang paglabas, nagulat siya sa kanyang nakita. Nandoon si Ethan, ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang babaeng kaati niya sa puso ng asawa niya, si Pamela. Maamo ang mukha ni Pamela, balingkinita ng katawan, at mas matangkad kesa sa kanya. Habang si Emily ay hanggang dibdib lamang ni Ethan, si Pamela ay umaabot hanggang ilong nito. Sa kabila ng sakit na naramdaman niya, nanatili siyang nakatayo, pilit pinipigilan ang sarili na magpakita ng kahinaan. Ngunit sa loob-loob niya, ang kirot ay parang isang sugat na mas lalong lumalalim sa bawat segundo na pinagmamasdan niya ang dalawa. Napatigil si Emily sa kinatatayuan niya, tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Pinagmasdan niya si Ethan, umaasang kahit isang tingin man lang ay ibibigay nito sa kanya. Ngunit hindi siya nito nilingan. Diretso lamang ito sa paglalakad papasok sa mansyon, habang si Pamela ay nakasunod dito. May bahagyang ngiti sa labi, isang ngiti na tila sinadya upang ipakita ang tagumpay nito. Bakit niya dinala rito si Pamela? Tanong niya sa sarili, habang unti-unting nararamdaman ang kirot na bumabalot sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinanatili ang kanyang composure, ngunit ang sakit ay parang alon na patuloy na sumasalakay sa kanya. Bago pa man makalayo si Ethan, lakas loob niyang tinawag ito. Ethan, mahina ngunit puno ng emosyon ang kanyang boses. Halos pakiusap na ang kanyang titig. Huminto si Ethan at dahan-daang lumingon sa kanya. Ngunit malamig ang tingin nito, walang bahid ng kahit anong damdamin. Anong ginagawa niya rito? Tanong ni Emily, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Bahagyang ngumiti si Pamela, at saka marahang hinawakan ang braso ni Ethan. Ang kilos nito ay halatang sinasadya, isang tahasang pagpapakita ng koneksyon nila na tila isang dagok sa puso ni Emily. Dito siya matutulog, malamig na sagot ni Ethan, diretso ang tingin sa kanya, walang alinlangan sa bawat salitang binitiwan. Kung may problema ka, mas mabuting masanay ka na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Emily sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang galit si Ethan sa kanya, ngunit hindi niya inasahan na aabot ito sa ganitong punto na ipapamukha nito ang relasyon nila ni Pamela, at sa mismong tahanan nilang mag-asawa. Ethan, asawa mo ako, mahina niyang sabi, pilit na pinipigilan ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi mo pwedeng dalhin dito ang ibang babae. Sandaling tumahimik si Ethan, ngunit ang kasunod na mga salita nito ay parang punyal na tumarak sa puso ni Emily. Asawa, hindi mo kailangan ipaalala sa akin yan, Emily, malamig nitong tugon, puno ng hinanakit. Pero tandaan mo rin, hindi mo ako pagmamay-ari. Wala kang karapatang diktahan kung sinong isasama ko sa bahay na to. Lalong nadurog ang puso ni Emily. Alam niyang hindi madaling magbabago ang nararamdaman ni Ethan, ngunit ang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanya ay parang isang sugat na hindi na maghihilom. Bago pa man siya makasagot, hinawakan ni Pamela ang kamay ni Ethan at marahang hinayla ito paakyat ng hagdan. Tara na, mahal. Pagod ka na rin, kailangan mong magpahinga, wika ni Pamela. Ang boses nito ay malambing, ngunit ang mga mata ay may bahagyang kislap ng panunuya habang nakatingin kay Emily. Wala nang nagawa si Emily kundi ang manood habang ang lalaking mahal niya ay papalayo sa kanya, kasama ang babaeng mas pinili nito. Nang tuluyan nang mawala sa kanyang paningin sina Ethan at Pamela, hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang luha. Mahigpit niyang niyakap ang sarili, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan.
Ngunit kahit anong gawin niya, ang sakit ay nananatili, isang paalala na ang taong minsang nangako na mamahalin siya ay unti-unting nawawala sa kanyang buhay. Hanggang kailan ko ba siya titiisin? Tanong ni Emily sa sarili habang ang puso niya ay tuluyang nadudurog sa sakit. Ang bawat salita, ang bawat pangyayari, ay parang mga punyal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang damdamin. Nanatili siyang nakatayo, pilit nilalabanan ng sakit na unti-unting gumugupit sa kanya. Hindi niya kailanman inakala na sa mismong unang gabi ng kanilang kasal, mararanasan niya ang ganitong klaseng pang-aapi mula sa taong pinili niyang makasama habang buhay. Dahan-dahan siyang napaupo sa sofa, yakap ang sarili, habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Paano pa ako lalaban kung mismong asawa ko ang nagpaparamdam sa akin na wala akong halaga, bulong niya. Alam niyang hindi siya dapat magpatalo. Alam niyang hindi siya dapat sumuko. Ngunit sa harap ng ganitong sitwasyon, paano niya kakayanin? Ang bawat hakbang niya patungo sa solusyon ay tila nagiging mas mahirap, mas masakit. Lumipas ang ilang minuto bago siya tuluyang nakabangon. Sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman, nagpasya siyang umakyat sa kwarto nila ni Ethan, umaasang kahit papaano'y nandoon ito. Ngunit nang marating niya ang pintuan, nakita niyang nakasara ito, at hindi lang basta sarado, nakalock ito mula sa loob. Napakagat siya ng labi, pilit na pinipigilan ang muling pagbagsak ng kanyang mga luha. Ngunit kahit pigilan niya, ramdam niyang unti-unti nang ibigay ang kanyang damdamin. Alam niyang nasa loob si Ethan kasama si Pamela. Hindi niya man marinig ang anumang ingay mula sa kwarto, sapat na ang katotohanang hindi siya ang kasama ng kanyang asawa sa unang gabi ng kanilang kasal. Marahan niyang itinukod ang kanyang noo sa pinto. Ethan, bakit mo nagagawa to? Mahina niyang bulong, puno ng sakit at hinanakit. Ngunit alam niyang walang sagot na darating. Wala siyang maririnig mula sa loob kundi ang katahimikang mas masakit pa sa kahit anong salita. Maya-maya pa, isang mahina ngunit marahas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang labi. Hindi na niya kinaya. Tuluyan siyang bumigay. Dahan-dahan siyang lumakad palayo sa pinto at bumaba pabalik ng sala. Doon siya naupo sa sofa, pilit na pinipigilan ang sarili na magpakalunod sa sakit, ngunit ang bawat patak ng luha ay parang alon na hindi niya mapigilan. Ikaw ang pinakasalan, pero iba ang kahonimon ngayong gabi, mahina niyang bulong sa sarili, puno ng pait at kawalang pag-asa. Sa wakas, napagod din siya. Bago niya ipikit ang kanyang mga mata, ramdam niya ang bigat ng kanyang puso, ang lungkot na tila walang katapusan. Kinaumagahan, nagising siya sa sikat ng araw na tumama sa kanyang pisngi. Agad siyang napabangon, ramdam pa rin ang sakit sa kanyang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng maayos, narinig niya ang isang boses na pumukaw sa kanyang atensyon. Magandang umaga, Emily. Sana maganda ang tulog mo. Agad siyang napalingon. Si Pamela. Nakasuot ito ng apron, tila abala sa kusina, at may mga pagkain na nakahain na sa lamesa, mga pagkain na dapat siya ang naghanda para kay Ethan. Ngunit ang mas masakit, nakita niya ang mga bakas ng halik sa leeg ni Pamela. Hindi na niya kailangan pang magtanong kung bakit meron ito. By the way, dagdag pa ni Pamela, ang tono nito'y puno ng panunukso, plano namin ni Ethan na magkasama buong araw. Sana ayos lang sa'yo. Napakagatlabi si Emily, pilit nilulunok ang kirot na tila sumasakal sa kanyang dibdib. Para bang ang bawat salita ni Pamela ay isang matalim na kutsilyo na tumatagos sa kanyang puso. Ngunit kahit gusto niyang sumabog, pinili niyang manatiling kalmado. Napabuntong hininga siya at pilit nang umiti. May magagawa ba ako, Pamela, kung nagdesisyon na ang asawa ko na mas gusto kanyang kasama kaysa sa akin? Gulat si Pamela sa narinig. Ang ngiti nito ay unti-unting nawala, ngunit bago pa ito makapagsalita, isang malamig na tinig ang pumukaw sa kanilang atensyon. Good morning, bati ni Ethan, malamig ang boses na para bang walang anumang nangyari. Naghanda ako ng breakfast. Tara, kain na tayo, malambing na sabi ni Pamela habang lumalapit kay Ethan, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi na tila sinasadya upang ipakita ang kanyang tagumpay. Tahimik na tumingin si Emily sa asawa, umaasang kahit papaano'y makikita niya ang kahit anong reaksyon mula rito. Ngunit wala.
Wala siyang natanggap ni isang sulyap o salita man lang mula kay Ethan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ethan, dito mo ba talaga balak itira ang babaeng yan? Tanong niya, puno ng sakit at hinanakit ang boses. Ngunit nanatiling tahimik si Ethan. Ang tanging tugon na nakuha niya ay ang tahimik na pag-upo nito sa mesa at ang pagtanggap ng plato mula kay Pamela. Ni hindi man lang siya nilinggan nito, ni walang kahit isang paumanhin na narinig mula sa lalaking minsan niyang minahal ng buo. Habang patuloy na nag-aasikaso si Pamela sa mesa, nanatili si Emily sa isang sulok. Pinipilit niyang pigilan ang galit na unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang kirot, ang pagkawasak ng kanyang puso, ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Dahan-dahan niyang iniwas ang tingin at nagdesisyong umakyat sa taas. Pagdating sa kwarto, kinuha niya ang ilang damit at tumuloy sa guest room. Ngunit pagpasok niya roon, agad niyang napansin ang magulong kama. Parang sinakal ang kanyang dibdib at halos mawalan siya ng hininga. Emily, kaya mo to. Magpakatatag ka. Huwag mong hayaang magtagumpay siya. Ikaw ang may karapatan. Pwede mong kasuhan si Pamela kung hindi siya titigil. Mag-focus ka sa pagpapalibing ng lolo mo, bulong niya sa sarili, pilit pinapalakas ang kanyang loob. Naglakad siya papunta sa aparador at kumuha ng ilang damit. Pagkatapos, lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa guest room. Doon siya nagkulong ng ilang oras, hindi makahanap ng lakas ng loob upang bumaba sa sala at muling makita ang eksenang nagpapabigat sa kanyang damdamin. Bandang 12:00 ng tanghali, nagdesisyon siyang bumaba. Tahimik ang bahay. Wala sina Ethan at Pamela. Napansin niyang wala rin ang sasakyan ng asawa. Saan kaya sila pumunta? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa gate. Biglang kumulo ang kanyang tiyan, kaya napahimas siya sa sikmura. Napagpasyahan niyang bumalik sa loob upang magluto ng kakainin. Sa gitna ng kanyang pagkain, pilit niyang pinapalakas ang sarili. Hindi niya maaaring hayaan na lamunin siya ng sakit. May mas mahalaga pa siyang kailangang asikasuhin, ang pagpapalibing ng kanyang lolo. Pagkatapos niyang kumain, agad siyang nagtungo sa ospital upang ayusin ang mga detalye para sa libing. Habang inaasikaso ang lahat, hindi niya maiwasang maalala ang mga alaala ng kanyang lolo, ang tanging taong nag-alaga at nagmahal sa kanya ng buo. Gusto man niyang magpahinga, wala siyang matatakbuhang kamag-anak. Iniwan siya ng kanyang mga magulang noong siya'y sanggol pa lamang. Ang lolo't lolo niya ang naging sandigan niya sa lahat ng bagay. Ngunit nang pumanaw ang kanyang lola noong siya'y nag-high school, ang lolo na lamang niya ang natira. At ngayon, wala na rin ito. Pagkatapos maasikaso ang lahat, bumalik siya sa mansyon. Hindi tulad noong unang dating niya na madilim ang buong paligid ng bahay, ngayon maliwanag ito. Biglang lumundag ang kanyang puso sa pag-asang nakauwi na si Ethan, at sana, wala na si Pamela. Ethan, tawag niya, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Nakita niyang nakaupo ito sa sofa, suot ang kanyang salamin, at may hawak na papel. Nagkalat ang ilang dokumento sa mesa, tila abala ito sa trabaho. You're here, dagdag pa niya, pilit nang umiti upang itago ang sakit na nararamdaman. Of course. This is my house, malamig na sagot ni Ethan. Saglit lamang siyang tiningnan nito, ngunit agad ding ibinalik ang atensyon sa mga papeles na hawak nito, para bang wala siyang halaga. Nanatili si Emily sa kinatatayuan niya, pilit pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Sa kabila ng lahat ng sakit, alam niyang kailangan niyang magpakatatag. Ngunit paano nga ba siya magpapatuloy kung ang taong pinangarap niyang makasama habang buhay ay tila naging isang estranghero na lamang? Ipagluluto kita, sabi ni Emily, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Alam niyang malamig ang relasyon nila, ngunit umaasa pa rin siya na may magbabago. Hindi na kailangan, malamig na sagot ni Ethan. Halos hindi man lang siya tiningnan. Napabuntong hininga si Emily, ngunit sinubukan pa rin niyang magpakumbaba at maging magiliw. Lumapit siya sa asawa, pilit na itinatago ang sakit na nararamdaman niya. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Responsibilidad kong alagaan ka dahil asawa mo pa rin ako, sabi niya, pilit nang umiti kahit alam niyang wala itong epekto kay Ethan. Tumaas ang kilay ng lalaki at tumingin sa kanya ng malamig. You are really taking this marriage seriously, ha?
No matter how many times I try to make you understand that you are only my wife on paper, you still won't stop annoying me. Tugon nito, puno ng lamig at kawalang pakialam. Sa kabila ng matalim na salita, pinilit ni Emily na manatiling kalmado. Pasensya na, Ethan. Titimplahan na lang kita ng kape, sabi niya, pilit na binabago ang usapan upang hindi na lumala ang sitwasyon. Habang nasa kusina, napabuntong hininga siya, hawak ang tasa ng mainit na kape. Napatingin siya sa sarili sa refleksyon ng salamin sa cabinet. Hay, ang tanga ko talaga minsan, bulong niya, pilit na pinapatawa ang sarili kahit ramdam na ramdam niya ang bigat ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy siyang nagpapakatanga para sa isang lalaki na hindi man lang siya kayang tignan ng maayos. Pagkatapos magtimpla, lumabas siya ng kusina at inilapag ang tasa sa mesa. Ito na yung kape mo, sabi niya, pilit na ipinapakita ang kanyang magiliw na tono. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi man lang siya nilinggan ni Ethan. Ramdam niya ang bahagyang pagkirot ng kanyang puso, ngunit pilit niyang nilabanan ito. Napahigpit siya ng hawak sa tasa, ngunit nagpatawa pa rin siya sa sarili. Kahit hindi mo kailangan, nandyan na yan, dagdag niya, pilit na nagpapakumbaba. Sa kasamaang palad, sa paglapag niya ng tasa, nadulas ang kanyang kamay. Natapon ang kape diretso sa mga papeles ni Ethan. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis siyang napaatras, gulat sa nangyari. Agad niyang dinampot ang tissue sa mesa at sinubukang linisin ang natapon, ngunit bago pa niya magawa iyon, mabilis na hinablat ni Ethan ang mga papeles at marahas na inihagis ang mga ito sa gilid. Ano bang ginagawa mo? Galit na tanong ni Ethan, ang boses nito'y puno ng inis. Napakurap si Emily, hindi alam kung may iyak ba siya o mas maijing batukan na lang ang sarili. Aksidente lang yon. Hindi ko sinasadya, sagot niya, pilit na nagpapaliwanag. Ngunit hindi pa rin siya tinigilan ni Ethan. Dinampot nito ang tasa na may natitira pang kape at muling binalingan siya. Pwede ba, magdahan-dahan ka naman? Huminga ng malalim si Emily, pilit na pinapakalma ang sarili. Ayaw niyang magpadala sa galit o sakit. Matapos linisin ang natapong kape, marahan niyang itinabi ang basahan. Hindi siya tumingin kay Ethan. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi magbabago ang malamig at matalim na tingin nito sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo, pilit na iniipon ang lakas upang umalis sa silid na iyon. Ngunit bago pa man siya makalayo, muling nagsalita si Ethan, ang boses nito'y mas malamig pa sa hangin ng gabi. Saan ka pupunta? Tanong ni Ethan, malamig ang boses ngunit puno ng bigat. Nag-atubili siyang sumagot, sa totoo lang, ni siya mismo ay hindi alam. Gusto lang niyang lumayo, kahit sandali, kahit saan. Sa kwarto, sagot ni Emily, pilit na hinahawakan ang sariling damdamin. Malamig ang tinig niya, ngunit sa loob-loob niya, naglalaban ang sakit at pagod. Hindi pa tayo tapos, madiing sabi ni Ethan, ang boses nito'y tila isang utos na hindi niya kayang suwayin. Napapikit si Emily, pilit na kinakalma ang sarili. Dahan-dahan siyang humarap, kahit alam niyang wala itong magdadala ng mabuti. Tumayo si Ethan, mabigat ang bawat hakbang nito papalapit sa kanya. Nang magkalapit sila, bahagya siyang napaatras, ngunit natigilan siya nang maramdaman ang haplos nito sa kanyang baba. Itinaas ni Ethan ang kanyang mukha, pinilit siyang tumingin sa mga mata nito. Alam mo bang ilang gabi kong pinagpuyatan ang mga papeles na yon, Emily? Nanatili siyang tikom ang bibig. Walang salitang lumabas mula sa kanya. At sa isang iglap, dahil sa kapabayaan mo, nawala lahat ng pinaghirapan ko. Ramdam niya ang kirot sa bawat salita nito. Parang tinutusok ang kanyang puso ng paulit-ulit. Gusto niyang humingi ng tawad, gusto niyang magsalita, ngunit parang nawalan siya ng lakas. Nanatili siyang tahimik, pilit na nilulunod ang sariling sakit. Anong gagawin mo kung sabihin kong hindi kita gusto rito? Na wala akong pakialam kahit umalis ka na ngayon din? Hindi siya sumagot. Hindi rin siya umatras. Alam na niya ang sagot doon. Matagal na niyang alam. Umalis ka na sa harapan ko bago ko tuluyang makalimutan na babae ka, malamig na dugtong ni Ethan. Hinayaan niyang bumagsak ang kamay nito mula sa kanyang baba. Tahimik siyang tumalikod at naglakad papalayo, pilit na pinipigilan ang sariling hindi maiyak.
Pagdating sa kwarto, halos bumagsak siya sa kama. Nakatingala siya sa kisame, dinadama ang bigat ng bawat salita ni Ethan. Hindi lang sakit sa katawan ang nararamdaman niya, kundi pati na rin ang matinding kirot sa kanyang puso. Bakit ba ako nagpipilit? Tanong niya sa sarili, ang boses niya ay halos isang bulong na lamang. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang tunog ng makina ng kotse sa labas. Napangiti siya ng mapait, pilit na tinatanggap ang katotohanan. Mukhang mag-isa na naman akong kakain, sabi niya sa sarili, pilit na tinutulak ang sarili na bumangon. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Mula roon, kitang-kita niya ang itim na sasakyan ni Ethan na papalayo sa mansyon. Hindi niya alam kung saan ito pupunta, at sa totoo lang, hindi na rin niya gustong alamin. Pinahid niya ang namamasang mata bago tinungo ang kusina. Kahit wala siyang gana, pinilit niyang kumain. Ang bawat tunog ng kubyertos sa plato ay tila nagpapaalala sa kanya ng bigat na nararamdaman niya. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang isip, napakaingay ng mga alaala. Napangiti siya ng mapait, wala naman talagang nagbago. Lagi naman akong mag-isa, bulong niya. Pagkatapos niyang kumain, dumiretso siya sa sala upang linisin ang mga kalat na iniwan ni Ethan. Pilit niyang inookupa ang sarili, pilit na binibigyan ng dahilan ang bawat galaw niya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Napalingon siya, at gaya ng inaasahan, si Ethan ang pumasok. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama nito si Pamela. Sa paraan ng pagkakapulupot ng braso ni Pamela sa bewang ni Ethan, halatang-halata ang lambingan nila. Bahagyang nakabukas ang ilang butones ng polo ni Ethan, at ang ngiti ni Pamela ay tila isang patunay ng kanyang tagumpay. Napayuko si Emily, para bang bigla siyang nawalan ng lakas. Napaako siya sa kinatatayuan, hindi na malayang nabitiwan niya ang hawak na basahan. Nagtagpo ang mga mata nila ni Ethan, ngunit isang iglap lang iyon. Walang anumang emosyon sa mukha ng lalaki. Wala siyang nakita kundi lamig at kawalang pakialam. Ilang segundo lang ang lumipas bago muling ibinaling ni Ethan ang tingin kay Pamela. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi ni Pamela bago nito hinapit ang batok ni Ethan at mariing hinalikan ito sa harapan niya, madiin, mapang-angkin, at punong-puno ng pagnanasa. Napahigpit na lamang ng kuyom si Emily sa kanyang mga palad. Hindi niya maintindihan kung bakit, kahit ilang beses na siyang sinaktan at binaliwala ni Ethan, mas masakit pa rin palang makita itong may kasamang iba. Saglit na napatingin sa kanya si Ethan, ngunit imbes na bumitaw, mas hinigpitan pa nito ang yakap kay Pamela. Bakit ko pa ba ito tinitignan, bulong niya sa kanyang sarili. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang umalis, ngunit hindi siya makagalaw. Si Pamela ang unang bumitaw sa halik at nilero ang mga daliri kay Ethan habang nakangiti kay Emily. Oh, may audience pala tayo, aniya, puno ng panunukso. Mukhang hindi natuwa si Pamela sa eksena. Isang malanding tawa ang lumabas sa labi nito bago muling hinapit si Ethan. Mabilis ang sumunod na nangyari. Isang iglap lang, at nakapulupot na naman ang babae sa kanya. You always know how to please me, Pamela, malamig ngunit puno ng pagnanasa ang tingin ni Ethan. Umakyat na lamang ang babae sa hagdan. Ngunit kahit ano ang gawin ni Emily, hindi niya matanggal sa isip ang nangyari kanina. Bumagsak siya muli sa kama, mahigpit na niyayakap ang sarili. At sa unang pagkakataon, hindi lang sakit ang nararamdaman niya, kundi matinding galit. Kinaumagahan, malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Halos hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang nangyari kagabi, ang mga halik, ang yakap, ang mga ungol. Dahan-dahan siyang bumangon, pilit nilalabanan ang bigat ng kanyang katawan. Pagkalabas niya ng kwarto, natigilan siya nang marinig ang mahihinang pag-uusap mula sa ibaba. Bumaba siya ng hagdan ng marahan. Sa sala, naabutan niya si Ethan na nakaupo sa sofa, mukhang bagong ligo, at suot ang puting polo na bahagyang nakabukas sa bandang dibdib. Sa tabi nito si Pamela, nakasandal sa balikat ng lalaki, nakasuot lang ng oversized polo. Nagangat ng tingin si Ethan sa kanya, at matalim iyon. Fix yourself, Emily. Mamaya darating si Lola. Kung gusto mong magsumbong, gawin mo. Hindi kita pipigilan.
Baka sa ganitong paraan, mas mapadali pa ang annulment papers natin. Napalunok siya nang marinig ang salitang, annulment papers. Iyon ang isa sa mga bagay na pinakakinatatakutan niya. Pilit siyang ngumiti at iniba ang usapan. Ganun ba? Sige, magluluto lang ako ng almusal natin, sagot niya. Hindi na niya hinintay kung may sasabihin pa si Ethan. Mabilis siyang naglakad papunta sa kusina. Ngunit pagdating doon, napahawak siya sa lamesa. Ramdam niya ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Kawawa ka naman, tila nanunuyang saad ni Pamela. Napalingon siya nang marinig ang pamilyar na boses. Naroon si Pamela, nakangisi at nakataas ng isang kilay. Asawa ka lang sa papel, pero ako ang hinihiga niya. Kailan ka ba susuko, Emily? Dugtong nito. Huminga siya ng malalim, itinuwid ang kanyang tindig, at pilit pinapanatili ang kanyang dignidad. Wala ka nang pakialam doon, malamig niyang sagot. Ngunit hindi natinag si Pamela. Sa halip, mas lalong lumalim ang ngisi nito. Meron akong pakialam. Kung hindi dahil sa lola ni Ethan at sa lolo mo, hindi naman talaga kayo ikakasal. Kasunduan lang ng matatanda ang lahat ng to. Pero nadamay ang relasyon naming dalawa. Ako ang una, at ako rin ang huli. Natawa na lamang si Emily. Ikaw nga ang una, Pamela, pero ako ang magiging huli. Sa damdamin ni Emily, nagngit-ngit naman sa galit si Pamela sa narinig. Bigla siyang sumugod kay Emily at itinulak ito. Bago pa man makabawi si Emily, dinampot ni Pamela ang pitsil sa mesa at ibinuhos ang malamig na tubig sa sarili. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi nito bago biglang sumigaw. Tama na, Emily. Ayoko na, sigaw ni Pamela, ginulo pa ang buhok upang magmukhang kaawa-awa. Agad na dumating si Ethan. Napabalikwas ito sa nakita at agad lumapit kay Pamela. Bakas sa mukha nito ang matinding galit. Ano na naman ba? Sigaw ni Ethan. Nanatiling tahimik si Emily habang pinagmamasdan si Pamela na kunwaring nanginginig sa ginaw at nagpapanggap na kaawa-awa. Wala akong ginawa, kalmadong sagot ni Emily. Wala, tinulak mo nga ako. Tapos binuhusan mo pa ako ng tubig? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Singit ni Pamela. Naningkit ang mga mata ni Emily. Alam niyang drama lang iyon ni Pamela, pero alam din niyang hindi siya paniniwalaan ni Ethan. Ikaw ang nagtapon ng tubig sa sarili mo. Bago pa siya makapagsalita ulit, hinawakan na lamang siya ni Ethan. Magpapalit na ako ng damit, tapos magluluto ako, saad na lamang ni Emily. Nang marating niya ang guest room, agad siyang nagpalit ng damit at bumalik din sa sala. Ngunit wala na roon ang dalawa. Narinig niya ang tunog ng makina ng kotse. Napabuntong hininga na lamang siya. Umalis na naman si Ethan. At gaya ng dati, wala akong ideya kung kailan ito babalik, bulong niya sa sarili. Pumunta na lamang siya sa kusina at nagluto ng simpleng almusal. Matapos siyang kumain, nagsimula na siyang maglinis ng mansyon. Abala siya sa pagpupunas ng mesa nang biglang marinig ang doorbell. Agad siyang nagmamadaling lumabas. Pagbukas niya ng gate, bumungad sa kanya ang isang mamahaling van. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang matikas na babae na, kahit may edad na, ay halatang pinanatili ang pagiging elegante. Si Doña Esperanza, walang iba kundi ang lola ni Ethan. Magandang umaga po, Doña, bati ni Emily. Ngumiti ang matanda at marahang hinawakan ang kamay niya. Emily, hindi mo kailangan akong tawagin ng Doña. Lola na lang. Bahagyang napangiti si Emily at tumango. Pasok po kayo, Lola. Pinapasok niya ang matanda at napansin ang paraan ng pag-ikot ng tingin nito sa buong lugar, na parang sinusuri kung maayos ang lahat. Nang makarating sila sa sala, muling nagsalita ang matanda. Nasaan nga pala si Ethan? Sisigat na sana si Emily nang marinig nilang mabigat na yapak ng mga paa na galing kay Ethan. Lola, saad ni Ethan. Lumapit ito at humalik sa pisngi ng matanda. Tinignan siya ni Doña Esperanza bago bahagyang humarap kay Ethan. Aba, saan ka galing? Kanina pa ako dumating, pagbibiro ng matanda. Napakamot na lamang si Ethan ng batok. May inayos lang po ako saglit, sagot nito. Pinagmasdan sila ng matanda bago ngumiti at marahang tinapak ang kamay ni Emily. Halika, umupo tayo.
Nang makaupo silang tatlo sa sala, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang matanda. Gusto ko lang malaman kung kumusta na kayong dalawa. Maayos ba ang pagsasama niyo bilang mag-asawa? Napasinghap si Emily. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito, kaya napatingin siya kay Ethan. Nagulat siya nang biglang umakbay ito sa kanya. Siyempre naman po, Lola. Maayos na maayos po, masiglang tugon ng lalaki. Napatingin si Emily sa braso nitong nakapulupot sa balikat niya, parang wala lang nangyari kanina. Mabuti kung ganon, tumango ang matanda bago lumabas ang pilyang ngiti sa labi. Pero apo, alam mo naman na matagal ko nang hiling. Lola, huwag mong sabihin na gusto mo na ng apo, sabat ni Ethan. Siyempre naman. Ano pa bang hinihintay niyo? Tanong ng Donya. Namula si Emily sa sinabi ng matanda. Hindi niya ito makasagot, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, mas hinigpitan ni Ethan ang akbay sa kanya at may mapanuksong ngiti sa labi. Sige po, Lola. Baka sa susunod na bisita niyo po, may magandang balita na kami sa inyo. Mas lalong lumakas ang pintig ng puso ni Emily. Gusto niyang kontrahin si Ethan, pero nasa harapan nila si Doña Esperanza. Kaya sa halip na magprotesta, nanatili na lamang siyang tahimik, ramdam ang init ng kanyang mukha habang napapaisip kung ano ang naglalaro sa isip ng kanyang asawa. Napangiti ng husto si Doña Esperanza sa sagot ni Ethan. Halata sa kanyang mga mata ang excitement sa ideya ng pagkakaroon ng apo. Nako, mabuti naman kung ganon. Alam niyo, wala na akong ibang mahihiling pa kundi makita kayong dalawa na bumuo ng sarili niyong pamilya. Natahimik na lamang si Emily, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi niya inasahan na sasakyan nito ang usapan tungkol sa pagkakaroon ng anak. Napalunok na lamang siya at hindi maiwasang mapatingin sa lalaking katabi. Si Ethan naman ay mukhang enjoy na enjoy sa pagkailang niya. Lola, baka masyado pang maaga para pag-usapan yan, sabat ni Emily. Maaga? Naku, wala nang maaga ngayon. Lalo na't nagkakaedad na kayo. Kaya bumuo na kayo mamayang gabi. Napanganga na lamang si Emily sa dirdiretsong saad ng matanda. Lola, hayaan mo na muna si Emily. Nahihiya lang yan, sabi ni Ethan, halatang pinaglalaroan siya. Natawa na lamang ang Donya bago hinawakan ang kamay ni Emily. Wala kang dapat ikahiya. Normal lang naman na pag-usapan natin to. Pero tandaan mo, ang isang magandang pamilya ay nagsisimula sa magandang samahan. At habang maaga pa, siguraduhin mong hawak mo sa leeg ang apo ko. Mahirap yan paamuhin. Natawa na lamang si Ethan habang si Emily naman ay hindi alam kung matutuwa ba siya o kikilabutan sa tuwa. Lola, parang ako pa ang masama dito, saad pa ni Ethan. Siyempre naman, kilala kita. Hindi ko hinayaang lumaki kang spoiled kung hindi kita kilala ng lubos, sagot ng matanda. Napaigtad na lamang si Emily nang biglang pisilin ni Ethan ang kanyang bewang, sapat lang para hindi iyon mapansin ng matanda. Sige, Lola. Hindi na kita bibigwin, dagdag ni Ethan. Lalong nag-init ang pisngi ni Emily. Hindi niya alam kung anong iniisip ni Ethan. Lola, gusto niyo po ba ng tsaa? Tanong ni Emily, pilit iniiwas ang usapan. Sige, sagot ng matanda. Agad na tumayo si Emily at naglakad papunta sa kusina, pilit pinapakalma ang sarili. Ilang minuto pa, muli siyang bumalik sa sala at binigay sa matanda ang tsaa. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa nagpaalam na si Ethan na papasok na sa opisina. Kaya silang dalawa na lamang ni Doña Esperanza ang naiwan. Ang sarap ng timpla mo, Siguradong laging ganado si Ethan sa bahay kapag ganito kasarap ang inihain mo, saad ng Donya. Salamat po, Lola. Natutuwa po ako na nagustuhan ninyo, sagot ni Emily. Oo nga pala, may gusto sana akong itanong sayo. Ano po yun, Lola? Tanong ni Emily. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at marahang pinisil. Tungkol ito sa iyong lolo. Nanlaki ang mga mata ni Emily. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto ko sana siyang makita. Hindi kasi naging maayos ang usapan naming dalawa noong araw ng kasal niyo. Kamusta na siya? Baka pwede mo akong samahan sa kanya minsan. Napalunok na lamang si Emily. Biglang bumigat ang kanyang dibdib.
Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa matanda na wala na ang kanyang lolo at sa susunod na araw ay ang libing nito. Lola, saad ni Emily, napansin ni Doña Esperanza ang biglang pagbagsak ng tono ng boses niya. Bakit, Iya? May nangyari ba? Napakagatlabi na lamang si Emily. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Natatakot siyang baka atakihin din sa puso ang matanda kapag nalaman nito. Napayuko siya at mahigpit na hinawakan ang leleyan ng kanyang damit. Lola, si Lolo, pumanaw na, mahina niyang sabi. Saglit na katahimikan ng bamalat sa pagitan nila. Kitang-kita niya kung paano nawala ang ngiti sa mukha ng matanda. Napakurap si Doña Esperanza, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anong sinabi mo, Iya? Tanong nito, nanginginig ang boses. Pumanaw na po siya, Lola. Inatake siya sa puso dahil na rin po sa katandaan, sagot ni Emily, halos pabulong. Halos hindi gumalaw si Doña Esperanza. Nakatingin lang ito sa kawalan, tila iniisip kung paano iyon nangyari nang hindi niya namamalayan. Hindi maaari. Kagabi lang iniisip kong tawagan siya. Akala ko magkikita pa kami, mahina at nanginginig na sabi ng matanda habang marahang tinakpan ang kanyang bibig. Napansin ni Emily ang pagluha nito. Bakit walang nagsabi sa akin? Bakit ngayon ko lang to nalaman? Tanong ng matanda, halatang labis ang bigat ng nararamdaman. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Emily. Napayuko siya, pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Pasensya na po, Lola. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa inyo. Natakot po ako na baka mahirapan kayong tanggapin. At nakalimutan ko rin po, sagot niya, halos nanginginig ang boses. Dahan-daang umiling si Doña Esperanza, pilit pinipigil ang paghikbi. Bakit siya pumanaw nang wala ako sa tabi niya? Iya, mahalaga sa akin ang lolo mo, sabi nito, at hindi na napigilan ang paghagulgol. Pasensya na po, Lola. Madalas niya po kayong banggitin. Lagi po niyang sinasabi na isa kayo sa pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay. Ibig sabihin, mahalaga rin po kayo sa kanya, sabi ni Emily, pilit pinapakalma ang matanda. Lalong bumagsak ang luha ni Doña Esperanza. Maya-maya pa, pinahid niya ang kanyang luha at pilit ngumiti. Salamat, Iya. Salamat sa pagsabi sa akin, mahina nitong tugon. Napangiti si Emily kahit ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi madaling kalimutan ng isang taong naging bahagi ng buhay mo sa mahabang panahon. Nagtagal pa sila sa sala, tahimik na nagluluksa, hanggang sa tuluyan nang bumalik ang matanda sa kanyang sasakyan, dala ang bigat ng balitang natanggap. Nang isara ni Emily ang pinto, hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihina. Napabuntong hininga na lamang siya at napagdesisyonang pumunta sa guest room upang magpahinga, umaasang kahit paano ay mababawasan ang sakit na dinadala niya. Pagkaraan ng ilang oras nagising si Emily mula sa maikling pagkakaidlip. Bumangon siya mula sa kama at lumabas ng kwarto, ngunit natigilan siya nang makita si Ethan sa sala, may hawak na malita habang inaayos ang mga gamit nito. Agad siyang lumapit. Saan ka pupunta? Tanong niya, halatang nag-aalala. Hindi agad sumagot si Ethan, patuloy lang ito sa pag-aayos ng kanyang bag. Napansin ni Emily ang seryosong ekspresyon nito, kaya lalo siyang kinabahan. Ethan, aalis ka? Tanong niya ulit. Bumantong hininga ang lalaki bago siya nilingon. May business trip ako sa Baguio, sagot nito. Nanatiling nakatitig lamang si Emily sa kanya, hindi makapaniwala sa biglaang balita. Business trip? Kailan mo balak sabihin sa akin yan? Tanong niya, halatang may halong tampo. Ngayon ko nga sinasabi, di ba? Hindi pa ako nakakaalis, sagot ni Ethan, malamig ang tono. Napaismed si Emily. Akala ko kung ano na. Bigla na lang kasing may dalang malita, sabi niya, bahagyang iritado. Tumaas ang kilay ni Ethan, halatang hindi natuwa sa sinabi niya. Ano bang iniisip mo? Na maglalayas ako sa sarili kong pamamahay? Tanong nito. Hindi siya agad nakasagot. Medyo awkward niyang hinawakan ang leleyan ng kanyang damit bago tumingin sa malita nito. Pasensya na. Kailan ka babalik? Tanong niya, mas mahina ang boses. 2 linggo, maiksing sagot ni Ethan. Napalunok si Emily. 2 linggo. Pakiramdam ko ang tagal na noon. Mami-miss kita,
Ethan, sabi niya, halos pabulong. Hindi ito sumagot. Tahimik lang nitong tinapos ang pag-aayos ng kanyang bag hanggang sa tuluyan na nga siyang tinalikuran at lumabas ng mansyon. Sinundan siya ni Emily ng tingin habang naglalakad patungo sa sasakyan. Ethan, mahina niyang tawag, ngunit hindi siya nito nilingan. Nang tuluyan nang makapasok si Ethan sa kotse, pinaandar niya ito at umalis. Napabuntong hininga si Emily, halatang nadismaya. Wala man lang goodbye kiss, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kotse hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Pakiramdam niya ay hindi niya kakayanin ng 2 linggong hindi nakikita si Ethan. Ilang minuto siyang nakatayo roon, umaasang babalik ito at hindi matutuloy sa Baguio. Ngunit nang mapagod sa paghihintay, pumasok na siya sa loob ng mansion. Buong oras siyang nakatulala sa kisame, iniisip pa rin si Ethan. Naputol lamang ang kanyang pag-iisip nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa side table at tiningnan. Sa Instagram, nakatag siya sa isang post. Pagkabukas niya ng app, nabitawan niya ang cellphone dahil sa gulat. Ano to? Nanginginig ang kamay niyang muling kinuha ang cellphone. Sa screen, kitang-kita ang isang larawan, si Ethan at si Pamela, magkasama sa loob ng eroplano hanggang sa paglapag sa Baguio. Dahan-daang umagos ang luha sa kanyang mga mata. Business trip? Pero ibang trabaho pala ang inisikaso mo, Ethan, mahina niyang bulong, nanginginig ang boses. Pakiramdam niya ay parang gusto na lang niyang sumuko. Ngunit naalala niya ang hiling ni Doña Esperanza. Napahawak siya sa tiyan niya at napapikit. Baka ang pagkakaroon ng anak kay Ethan ang siyang daan para mas alba ko ang kasal naming dalawa, mahina niyang bulong sa sarili. Lumipas ang 2 linggo at walang araw na hindi nakakatanggap si Ethan ng text message, email, o larawan mula kay Emily. Sa bawat mensaheng ipinapadala nito, pakiramdam niya ay unti-unting may kung anong lumuluwag sa loob niya. Minsan, nahuhuli niya ang sariling matagal na nakatitig sa mga larawan nito, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, napapangiti siya. Isang boses ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Ethan, can you hear me? Agad niyang ibinaba ang cellphone at malamig na ibinaling ang tingin kay Pamela, na ngayoy nakaupo sa tabi niya. Totoo, may business trip siya, ngunit nagulat na lamang siya nang sumama pala ito sa ama nito na natauhan niya sa kumpanya. Nasa eroplano na sila at malapit nang lumapag sa Naya, 3:00 sila umalis mula sa Baguio. Lagi ka na lang ganyan, kahit noong nasa Baguio tayo, laging nasa cellphone mo ang atensyon mo. Ano ba talagang meron dyan? Tanong ni Pamela, halatang iritado. Hindi siya sumagot. Alam niyang hindi titigil si Pamela, pero wala siyang interes na ipaliwanag ang anumang hindi nito kailangang malaman. Alam kong may something dyan, saad pa nga ni Pamela, may halong sarkasmo. Pinilig lang niya ang ulo at muling itinoon ang tingin sa labas ng bintana. Mas pinili niyang huwag patulan ito. Ilang sandali pa, dumaan ang flight attendant upang ipaalam na malapit na silang lumapag. Inayos niya ang seatbelt at saka muling narinig ang boses ni Pamela. Si Emily ba? Seryosong tanong ng babae. Napahinto siya, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Kahit hindi siya sumagot, tila nakuha na nito ang kasagutan. Tama ako, di ba? Sa halip na sumagot, tumikim siya at bumaling muli sa bintana. Narinig niya ang mahinang tawa ni Pamela. Well, at least now I know kung bakit parang hindi ka na interesado na pag-usapan kung paano mo magagantihan si Emily sa kasalanan ng lolo niya. Nagtaas siya ng kilay. Ano bang sinasabi mo? Tanong niya, malamig ang boses. Umiling si Pamela at bahagyang lumapit. Alam mo, Ethan, noon pa man, hindi mo ako tinignan ng ganyan. Pero ang asawa mong yan, mukhang kaya niyang pasunurin ka sa isang tingin lang. Hindi siya nag-react. Alam niyang may punto ito, pero hindi niya kailangang kumpirmahin iyon. Nang lumapag ang eroplano, mabilis niyang kinuha ang kanyang gamit at hindi na lumingon pa kay Pamela. Tinawag siya nito ng ilang beses, pero hindi niya ito pinansin. Pagkasakay niya sa taxi, dumiretso siya sa mansion. Ilang oras ang lumipas bago siya nakarating. Pagkapasok niya, tahimik niyang isinara ang pinto at tinungo ang sala.
Doon niya naabutan si Emily, mahimbing na natutulog sa sofa, hawak sa dibdib ang isang libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol. Napahinto siya. Ilang sandali siyang nanatiling nakatayo, pinagmamasdan ito. Para bang may kung anong hindi maipaliwanag na init ang lumukob sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan, pero sa loob ng 2 linggong hindi niya ito nakita, may kung anong kulang sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at maingat na kinuha ang librong hawak nito. Ngunit bago pa niya tuluyang mailapag iyon sa gilid, biglang gumalaw si Emily at dahan-daang damilat. Ethan, napakurap nga siya, hindi inaasahang mahuhuli siyang nakatitig. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Bakit ka natutulog dito? Hindi ba dapat nasa kwarto ka? Malamig niyang tanong. Bahagyang umiti si Emily, halatang antok pa. Nagbabasa lang ako, tapos hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako, sagot nito. Tinignan niya ang libro at inilapag iyon sa lamesa. Tungkol pala sa pag-aalaga ng baby, aniya, bahagyang nagulat. Biglang namula si Emily at napayuko. Wala lang, naisip ko lang basahin, sagot nito, halos pabulong. Hindi na nga siya nagtanong pa. Umupo siya sa tabi nito, at sa loob ng ilang minuto, nanatili silang tahimik. Hanggang sa maramdaman niyang biglang yamakap si Emily sa kanya. Nagulat nga siya. Miss na kita, Ethan, saad nito. Para siyang natulala. Ang mga kamay niya, na dapat ay itutulak ito palayo, ay dahan-daang bumalat sa katawan nito. Hindi niya maintindihan kung ano ang dapat niyang maramdaman, pero sa pagkakataong ito, hindi na niya itinanggi sa sarili, na miss din niya ito. Mahigpit niyang niyakap si Emily, para bang sa yakap na iyon, lahat ng hindi niya kayang sabihin ay naiparating na. Maya-maya, bahagyang gumalaw si Emily at lumayo ng kaunti upang tingnan siya sa mata. Ethan, okay ka lang? Tanong nito. Hindi siya kaagad sumagot. Pinagmasdan niya ito, ang malambot na mga mata, ang bahagyang namumulang pisngi, at ang mapupulang labi na kahit kailan ay hindi nagsawa sa pagbibigay ng ngiti sa kanya. Tumayo siya at tumingin kay Emily. Magbihis ka. Lalabas tayo. Saan tayo pupunta? Tanong ni Emily, halatang nagulat. Dinner. Gusto kitang isama sa isang lugar, sagot niya, seryoso. Napakislat si Emily sa sinabi nito. Hindi siya sanay sa mga biglaang imbitasyon ni Ethan, lalo na't madalas itong malamig at tahimik. Sige, magpapalit lang ako, sagot ni Emily, bahagyang ngumiti. Ngumiti rin si Ethan ng bahagya bago tinungo ang kanyang kwarto upang maghanda rin. Lumipas ang ilang oras, nakatayo si Ethan sa tabi ng sofa, hinihintay si Emily, nang marinig niya ang mahihinang yabag mula sa hagdan. Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang pababa na ito, suot ang isang eleganteng emerald green dress. Hindi ito masyadong mahaba o maiksi, sakto lang para bigyang diin ang mahaba nitong mga binti. Off-shoulder ang disenyo at hapit sa katawan. Hindi niya alam kung bakit napako ang tingin niya rito. Bihira niyang makita itong ganito kaayos. Ang silver heels na suot nito ay bahagyang kumikinang, at ang pearl earrings nitong maliit pero kapansin-pansin ay bumagay sa manipis na bracelet sa palso. Ang buhok nito ay malayang nakalugay, ngunit may ilang hiblang iniipit ng silver hairpin. Pagdating nito sa huling hakbang, saglit silang nagkatitigan. Agad niyang ibinalik ang tingin sa relo at malamig na nagsalita. Tahimik lang siyang naglakad papunta sa pinto at pinagbuksan si Emily ng pinto ng kotse. Pagdating nila sa isang mamahaling restaurant, tahimik na naupo si Ethan sa kanyang upuan, kasunod si Emily. Kaunti lamang ang tao sa paligid. Karamihan ay magkasintahan na tila walang ibang mundo kundi ang isa't isa. Hindi niya maintindihan kung bakit niya napiling dalhin si Emily rito. Habang naghihintay ng pagkain, wala siyang imik. Mula sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang abala si Emily sa pagmamasid sa paligid, tila nasisiyahan sa ambience ng lugar. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsalita o hayaan na lang ang katahimikan sa pagitan nila. Maya-maya, isang ingay ang pumuno sa restaurant. Nilinggan niya ang pinagmula ng sigawan at palakpakan. Isang lalaki ang nakaluhod sa harap ng isang babae, hawak ang isang engagement ring. Nagsimula nang tumugtog ang violin sa background, at agad niyang nakilala ang kanta, Perfect ni Ed Sheeran. Napansin niyang biglang sumigla si Emily sa kanyang tabi.
Mula sa kanyang paningin, nakita niyang sinundot siya nito sa braso, ngunit hindi siya agad tumingin. Ang sweet nila. Ang saya kaya na may nagpo-propose sa harap mo. Ang romantic, saad pa nga ni Emily. Hindi siya sumagot, nakatitig lang siya sa magkasintahan, pinapanood kung paano tinanggap ng babae ang alok ng kasal. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit sa loob niya, may kung anong kumislot. Hindi niya maipaliwanag kung ano iyon, inggit ba, saya para sa ibang tao, o isang bagay na hindi niya pa kayang pangalanan. Muli siyang tinapat ni Emily. Ano, hindi ka ba natutuwa? Ang ganda kaya ng moment nila, saad nito. Sa wakas, binaling niya ang tingin kay Emily na nakangiti. Napabuntong hininga siya bago umiling. Ikaw lang naman ang mukhang natutuwa rito, malamig niyang sagot. Bahagyang kumunat ang noo ni Emily sa sagot niya, ngunit hindi niya iyon pinansin. Grabe ka naman. Hindi ka man lang naantig, saad nito, halatang may halong tampo. Imbes na sagutin ito, ibinalik niya ang tingin sa kanyang pinggan at inabot ang baso ng tubig. Alam niyang may punto si Emily. Normal lang na matuwa sa ganitong klaseng sandali, pero para sa kanya, hindi iyon ganoon ka-simple. Habang ang iba ay nagdiriwang sa pagmamahal, siya ay nananatiling tahimik, hindi dahil wala siyang pakiramdam, kundi dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Habang patuloy ang palakpakan at sigawan ng ibang mga bisita sa restaurant, nanatili lang si Ethan sa kanyang kinauupuan, hindi makasabay sa emosyon ng paligid. Napabuntong hininga siya at muling uminom ng tubig. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang nakatitig pa rin sa kanya si Emily, para bang hinihintay na may gawin siya o kahit papaano ay mag-react ng maayos. Wala ka talagang kemo emosyon, no? Tanong nito. Hindi niya ito sinagot. Maya-maya, dumating na nga ang kanilang pagkain. Tahimik niyang kinuha ang kubyertos at sinimulang kainin ang steak sa harap niya. Ikaw kaya, Ethan? Paano ka magpo-propose? Biglang tanong ni Emily. Napahinto ang lalaki saglit, ibinaba ang kubyertos at itinaas ang tingin kay Emily, na ngayon ay nakasandal na sa upuan at nakangiti ng pilyo. Bakit ko naman iisipin yan? Malamig niyang sagot. Kasi parang ang boring mong mag-propose. Feeling ko, business-like lang. Yung tipong, Emily, pakasalan mo ako. Magandang investment. Totoo, ganon, sagot ni Emily habang humajek-jek. Nagtaas siya ng kilay. At paano mo naman nasabi na ganyan ang sasabihin ko? Tanong niya. Ewan, basta parang ang tigas mo kasi, para bang hindi ka marunong maging romantic, sagot ni Emily, habang muling kumuha ng pagkain. Hindi siya agad nakasagot. Hindi niya alam kung matatawa o may inis sa sinabi nito. Pero sa halip na patulan, nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Habang lumilipas ang oras, unti-unting naging mas magaan ang atmosfera sa pagitan nila. Kahit na may ilang bagay siyang hindi kayang sabihin ng direkta, may isang bagay siyang napagtanto, sa kabila ng lahat, gusto niyang makasama si Emily sa hapunang iyon. At sa unang pagkakataon, kahit hindi halata, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pagkauwi nila, pagkasara pa lang ng pinto, hindi na napigilan ni Ethan ang sarili. Agad niyang hinayla si Emily palapit at mahigpit na isinandal sa pader. Hindi na niya hinintay pang magsalita ito. Hinagkan niya ang malambot nitong labi, madiin, mainit, at puno ng pag-aangkin. Ramdam niya ang bahagyang panginginig nito, pero hindi ito tumutol. Bagkus, naramdaman niyang gumanti ito sa halik niya, masuyo ngunit may halong panggigigil. Napakapit si Emily sa balikat niya, humihingal sabay sabing, Ethan, mabigat ka, mahinang sabi nito. Ngunit hindi siya natinag. Sa halip, inilapat niya ang noo sa noo nito, pinagmamasdan ang mapupulang labi at ang mga matang nalulunod sa init ng sandali. At anong gusto mong gawin ko, ha? Bulong niya habang bahagyang hinihila ang buhok nito para lalong mapaangat ang mukha. Gusto mong pakawalan kita? Tanong niya. Hindi ito umimik, pero ang mahinang pagtango nito ay sapat na para tuluyan siyang bumigay. Agad niyang isinubsob ang mukha sa leeg nito, hinagkan iyon ng mariin habang ang kamay niya ay gumagapang pababa sa bewang nito, masuyong hinahaplos ang bawat kurbada. Ethan, daing nito, at lalo siyang nag-init sa tunog ng pangalan niya sa labi nito.
Dahan-dahan niyang hinayla ito papunta sa sofa, pinaupo habang nakapatong siya sa ibabaw nito. Masuyong hinaplos niya ang pisngi nito, tinitigan ang bawat sulok ng mukhang hindi na niya kayang mawala pa sa buhay niya. Sabihin mo sa akin, Emily, mahinang bulong niya habang pinagdikit ang kanilang mga noo. Gusto mo ba to? Tanong niya gamit ang kanyang husky voice. Oh, sagot ni Emily, sabay tango ng sinsero. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Muli niyang inangkin ang labi nito, mas mapusok, mas marahas. Sa gabing ito, hindi na niya itatanggi. Hindi lang init ang dahilan kung bakit siya naririto. Hindi lang pagnanasa. Ito ay dahil kay Emily at sa nararamdaman niya para rito, isang damdaming matagal na niyang natatakasan dahil sa kagustuhang maghayganti sa kasalanang hindi naman si Emily ang dapat na nagbabayad. Sa pagitan ng kanilang halikan, dahan-dahan niyang binuksan ang butones ng kanyang damit habang ang mga daliri ni Emily ay gumapang sa batok niya, hinahatak siya palapit. Dahan-dahan lang, Emily, bulong niya at nakangiti habang dinadama ang mainit nitong haplos. Muli niyang hinalikan ang labi nito. Gumapang ang halik niya pababa sa leeg. Narinig niya ang mahinang pagdaing ni Emily na parang musika sa kanyang pandinig. Mas lalo siyang naging mapangahas. Ang mga kamay niya ay dahan-daang gumapang sa balat nitong mainit. Ang bawat halik, bawat haplos, bawat paghinga nila ay nagpatunay ng matagal ng kinikimkim na damdamin. Hindi lang ito basta pagnanasa. Ito ay pag-angkin, pagpapatunay na sa gabing ito, wala nang makakapigil sa kanila. Hanggang sa tuluyan nang bumigay si Emily sa init na kanilang pinagsasaluhan. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, walang ibang naririnig sa sala kundi ang mahihinang paghinga, ang langit-ngit ng sofa sa bawat kilos nila, at ang musika ng kanilang tahimik na pag-aangkin sa isa't isa. Kinaumagahan, pagmulat ng mata ni Ethan, agad niyang napansin ang bigat sa kanyang bisig. Nandyan pa rin si Emily, mahimbing na natutulog, bahagyang nakayakap sa kanya. Tahimik niyang pinagmasdan ang mukha nito, magulo ang buhok, may bahagyang marka sa pisngi mula sa unan, at bahagyang nakabuka ang labi. Dahan-dahan niyang inalis ang braso niya nang hindi ito magising, saka bumangon mula sa kama. Naglakad siya palabas ng kwarto at dumiretso sa kusina. Hindi naman siya sanay magluto, pero gusto niyang subukan. Binuksan niya ang fridge, kinuha ang ilang itlog at bacon, at nagsimulang magluto. Ilang minuto pa lang siyang abala sa ginagawa nang marinig niya ang mahihinang yabag sa sahig. Hindi na siya lumingon, alam niyang si Emily iyon. Anong ginagawa mo? Tanong nito, medyo paus pa ang boses, halatang bagong gising. Hindi mo ba nakikita? Sagot naman ng lalaki, nang hindi tumitingin, patuloy sa pagprito ng bacon. Nagluluto ka? May halong gulat sa tono nito. Bakit? Parang imposible, sagot niya at bahagyang sinulyapan ito. Nakasuot lang ito ng kanyang maluwag na polo, halos natatakpan lang ang kalahati ng hita. Muling ibinalik ni Ethan ang tingin sa kawali, pilit binabaliwala ang bahagyang panggigigil sa eksenang iyon. Hindi naman sa ganon, sagot nito habang nauupo sa counter, pero ikaw kasi, parang hindi bagay sa'yo yung may inaalagaan. Natigilan si Ethan sa sinabi nito. Hindi niya alam kung paano iyon sasagutin, kaya sa halip, tinapos niya ang pagluluto. Kinuha niya ang isang plato at iniabot iyon kay Emily. Napatingin ito sa kanya, halatang nagtataka. Para sa akin to, tanong ni Emily. Tumango siya. Hindi na niya pinansin ang pagngiti nito habang sinisimulang kainin ang pagkain. Hindi rin niya ipapahalata, pero sa loob-loob niya, gusto niyang malaman kung magugustuhan nito ang niluto niya. Habang tahimik silang kumakain, pasulyap-sulyap si Ethan kay Emily. Nang matapos ito sa pagkain, nag-inat ito at bahagyang ngumiti. Hindi ko akalaing marunong ka palang magluto, sabi ni Emily. Hindi naman ako ganun kasama, sagot ni Ethan, pilit na hinahabol ang tamang tiyempo para sa gusto niyang sabihin. Pinanood na lamang siya ni Emily, halatang naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Gusto kong subukan. Ang alin? Tanong ni Emily, tumingin sa kanya. Ang kasal natin, saad ni Ethan. Saglit na natahimik si Emily, halatang hindi inaasahan ang maririnig. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Alam kong sobrang bilis,
Hindi rin tayo nagsimula sa tamang paraan, pero gusto kong subukan, Emily. Hindi bilang isang responsibilidad lang, kundi dahil gusto na kitang makasama ng totoo. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng pag-amin. Sa totoo lang, ito na yata ang unang beses na inamin niya sa sarili na may isang taong gusto niyang manatili sa buhay niya, at hindi lang sa panandalian. Sigurado ka ba, Ethan? Baka naman dala lang yan ng kung anong nararamdaman mo ngayon, sagot ni Emily. Napailing si Ethan. Hindi lang to dahil sa nangyari kagabi, putol niya rito. Matagal na akong naguguluhan, pero ngayon lang ako sigurado sa isang bagay, gusto kong subukan ang pagsasama nating dalawa. Matagal ang katahimikan sa pagitan nila. Kita niya sa mga mata ni Emily ang pag-aalinlangan, ngunit dahan-dahan din itong ngumiti sa kanya. Kung susubukan natin, ibig sabihin ba nito ikaw na mismo ang hindi susuko? Tanong ni Emily. Hindi na nga siya nag-atubili pa. Hinawakan niya ang kamay ni Emily sa ibabaw ng mesa at mahigpit na pinisil. Hindi ako susuko, Emily. Kahit hindi ko alam kung paano ko to gagawin ng tama, gusto kong subukan, kasama ka. Nakaramdam siya ng kaunting kaba sa paghihintay ng sagot nito, hanggang sa tuluyang ngumiti si Emily. Okay, subukan natin. Nag-init ang dibdib ni Ethan sa tuwa, pero hindi niya iyon pinahalata. Bagkus, isang matamis na ngiti lamang ang sinagot niya. Good, simula ngayon, wala nang atrasan pa. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan, ang saya ng may minamahal. Dumaan ang mga araw na hindi namamalayan ni Ethan. Simula nang sabihin niyang susubukan nila ni Emily, hindi na siya umatras. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng relasyon, isang relasyong hindi lang pisikal kundi may kasamang emosyon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya ito pinagsisihan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, natutunan niyang alagaan ang isang tao, masanay sa presensya nito, at mas gusto niyang kasama si Emily kaysa sa kahit sino pa. Tahimik ang opisina ni Ethan, maliban sa tunog ng papel na hinahawakan ni Emily. Nakatayo ito sa tabi niya, nakayuko habang tinutulungan siyang ayusin ang mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Dito mo ilagay ang pirma mo, sabi ni Emily, itinuro ang isang bahagi ng kontrata gamit ang ballpen. Ngunit hindi doon nakatuon ang atensyon ni Ethan. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang mahahabang binti nito, bahagyang nakabuka habang nakasuot ng fitted skirt na lalong nagpaangat sa natural nitong kurba. Masyado itong malapit, masyadong nakakaakit. Umangat ang kamay niya, marahang hinapit ang bewang nito, dahilan upang mapadiin si Emily sa kanya. Ethan, napasinghap ito, halatang nagulat sa ginawa niya. Ngumiti siya at ibinaon ang kamay sa makinis nitong bewang, hinahagod iyon ng marahan. Bakit parang masyado kang seryoso? Hindi ba pwedeng magpahinga muna tayo? Ngunit bago pa ito makasagot, marahan niyang idinikit ang labi niya sa gilid ng leeg nito, dinama ang mainit na balat habang humihinga siya ng malalim. Nakita niyang napapikit si Emily, hinayaan ang sarili na mahulog sa init ng sandali. Ethan, baka may makakita sa atin, mahina at putol-putol ang boses nito. Ngunit sa halip na sumagot, hinapit niya ito ng mas mahigpit, hanggang sa tuluyan na nga itong mapaupo sa kandanggan niya. At ano namang masama kung may makakita, bulong niya, nilalaro ang labi sa ilalim ng tenga nito. Pinasok niya ang kamay, dinama ang mainit na balat ni Emily, at ramdam niya ang bahagyang panginginig nito sa bawat haplos niya. Ethan, pigil nito, bahagyang humawak sa balikat niya, parang gustong itulak ngunit hindi kayang lumayo. SHH, relax ka lang, ha? Mas lalo niyang idinikit ang katawan nila. Ang init ng kanilang balat ay tila apoy na hindi mapapatay. Dumulas pababa ang labi niya, dumaan sa leeg, sa balikat, at nang muli siyang bumalik sa labi nito, sinalubong siya ng isang halik, mapusok, mainit, malalim. Sinapon niya ang likod ng ulo nito, lalong pinagdiinan ang kanilang halikan. Hindi na nila alintana ang tambak na papeles sa mesa, ang mga kontratang dapat niyang pirmahan. Sa sandaling ito, isang bagay lang ang mahalaga, si Emily. Lumipas pa ang mga araw nang hindi namamalayan ni Ethan na unti-unti na palang nagbabago ang relasyon nila ni Emily.
Hindi man niya aminin ng diretso, naging mas madali para sa kanya ang bawat araw sa opisina simula nang ito ang nag-aasikaso ng mga dokumento niya. Nagpatigil siya sa pagtitipas sa laptop nang bumukas ang opisina niya. Sir Ethan, si Hector, ang kanyang assistant. Anong problema? Sir, kailangan niyo pong makita. May problema sa stocks ng kumpanya. Anong nangyari? Tanong niya habang mabilis na tumayo. Biglang bumagsak ang mga shares natin sa merkado, at may dokumentong lumabas, isang kontratang pinirmahan niyo daw. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Teka, anong pinirmahan ko? Ibinigay ni Hector ang isang folder. Mabilis niya itong binuklat, at halos manlumo nang makita ang pirma niya sa isang kasunduang nagpapasa ng halos lahat ng kanyang stocks sa isang hindi pamilyar na kumpanya. Hindi ko to pinirmahan, madiin niyang sabi, ramdamang panlalamig ng kanyang katawan. Pero nasa record po na kayo ang pumirma, Master Sir, saad pa ni Hector. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang lola, seryoso ang mukha. Ethan, anong ginawa mo? Lola, hindi ko alam kung paano, pero pinirmahan mo ang kontrata, Ethan, kaya nawala ang mga stocks mo. Tuluyan siyang natulala, wala siyang maalala. Wala siyang natatandaang pumirma siya ng kahit anong kasunduan para ibigay ang shares niya. Biglang nagring ang telepono niya. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ito. Sir Ethan, kailangan niyo pong pumunta sa mansyon niyo ngayon din, kabadong sabi ng tao sa kabilang linya. Bakit? Tanong ni Ethan. May sunog po, sir. At may tao pa sa loob. Nanlamig ang buong katawan niya. Si Emily, wala na siyang inaksayang oras. Mabilis siyang naglakad palabas ng opisina, iniwan ang lahat. Wala na siyang pakialam kung malugi ang kumpanya niya. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang isang taong hindi niya kayang mawala. Mabilis siyang sumakay sa kotse, hindi alintana ang pulang ilaw ng traffic. Mabilis, mas mabilis pa. Pero pagdating niya sa mansyon, tila gumuho ang mundo niya. Hindi siya nagdalawang isip na tumakbo papasok, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Emily. Ngunit bago pa siya makaakyat sa hagdan, isang bahagi ng kisame ang bumagsak sa kanya, dahilan upang matambe siya sa sahig. Habang unti-unting bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata, napansin niya ang isang larawan nilang dalawa noong araw ng kanilang kasal. Kasabay ng pag-agos ng kanyang luha, tuluyan siyang napapikit. Dahan-daang damilat si Ethan. Napangiwi siya nang subukan niyang gumalaw. Masakit ang katawan niya, lalo na ang kaliwang braso at kalahati ng kanyang mukha. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, may benda ito. Nasaan si Emily? Agad niyang tanong. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang lola, na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. Huwag ka munang gumalaw, Ethan. Kailangan mong magpahinga, saad ng Donya. Pero nasan po si Emily? Mas madiin niyang tanong, pilit na bumabangon. Kahit masakit ang katawan, buhay naman po siya, di ba? Napabuntong hininga ang matanda bago umupo sa tabi niya. Buhay siya, pero wala na siya, Ethan. Napakunot ang noo niya at nagsabing, anong ibig mong sabihin? Umalis na siya. Hindi siya babalik. Halos hindi niya narinig ang sunod na sinabi ng kanyang lola. Umalis si Emily, tanong niya, sabay sigaw, bakit? Hindi siya aalis ng basta-basta. Mahigpit niyang itinulak ang sarili upang bumangon. Umalis siya dahil hindi kanya kayang patawarin. Napakunot ang noo ni Ethan. Patawarin? Saan? Matagal bago sumagot ang kanyang lola. Sa pagkamatay ng lolo mo. Anong ibig niyong sabihin? Tanong niya, nanlalaki ang mga mata. Nalaman niya ang lahat, Ethan. Ang tungkol sa paghalik mo kay Pamela na sinadya mong ipakita sa matanda, ang tungkol sa plano mong pahirapan si Emily pagkatapos ng kasal niya, lahat ng iyon ang dahilan kung bakit inatake sa puso si Henry. At nagdesisyon siyang gumanti. Ang pagbagsak ng stocks, ang sunog sa mansyon, lahat ng iyon bahagi ng paghihiganti niya. Napapikit siya, pilit iniintindi ang mga sinabi ng kanyang lola. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Hector, may dalang sobra. Sir, iniwan po ito ng isang tao kanina, saad ni Hector. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang sobra. Nasaan siya? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Nasaan siya? Sigaw niya, puno ng desperasyon. Hindi namin alam, sagot ni Hector, halatang takot.
Napuno ng galit ang mata ni Ethan. Muli siyang bumangon, hindi alintana ang sakit. Hanapin niyo siya. Hanapin niyo si Emily ngayon din. Ngunit walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng monitor sa tabi niya at ang matinding sakit sa puso niyang hindi kayang hilumin ng kahit anong lunas. Sa loob ng 4 na taon, natutunan ni Ethan kung paano mabuhay ng mag-isa. Wala na siya sa marangyang buhay na kinasanayan niya noon. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na bahay sa isang liblib na lugar, malayo sa gulo ng syudad. Wala siyang kasama maliban sa sariling anino at multo ng nakaraan. Nasunog ang kalahati ng kanyang mukha at braso, dahilan kung bakit iniwasan siya ng mga tao. Tinawag siyang halimaw. Tinakbuhan siya. Pero para kay Ethan, sapat na ang parusang tinanggap niya, ang mawalan ng lahat. Lalo na si Emily. Sa kabila ng lahat, hindi siya humingi ng tulong. Nagsimula siya mula sa wala. Natutunan niyang mamuhay ng simple, gumawa ng trabahong marangal. Mula sa dating CEO, naging construction worker siya. Natutunan niyang gamitin ang kamay, hindi para sa pagpirma ng papeles kundi sa pagbubuo ng mga bahay at gusali. Paulit-ulit siyang bumagsak, pero bumangon din siya, unti-unti, araw-araw. Hanggang sa isang tawag ang dumating. Isang kaibigan mula sa Naya ang tumawag sa kanya. Ethan, nakita ko si Emily sa airport. May kasama siyang 2 bata at isang lalaki. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Lumabas siya ng bahay na walang sapin sa paa, ninakaw ang isang motor sa tabi ng kalsada, at mabilis na pinaharurot ito papunta sa airport. Hindi niya alintana ang ingay ng mga busina at pulang ilaw ng traffic. Ang tanging nasa isip niya ay si Emily. Pagdating niya sa airport, halos mabaliw siya sa kaba habang nililibot ang mata sa paligid. Hanggang sa nakita niya ito, si Emily, may hawak na 2 bata, habang may isang lalaking nakatayo sa tabi. Walang sabi-sabing hinayla niya si Emily palayo. Napasigaw ito sa gulat. Ethan, nanginginig ang boses nito, parang hindi makapaniwala na siya talaga ang kaharap. Hinawakan niya ang braso nito, hindi alintana kung masaktan man ito. Bakit mo ako iniwan? Hindi agad ito nakasagot. Kitang-kita niya ang gulat at kaba sa mukha nito. Bago pa siya makapagsalita ulit, isang maliit na tinig ang pumuno sa katahimikan. Mommy, sino po siya? Parang sinuntok siya sa sikmura. Mabagal siyang napatingin sa 2 batang nakatayo sa tabi ni Emily. Maliit pa ang mga ito, marahil 3 o 4 na taong gulang, pero ang mga mata nila, parang nakatingin siya sa salamin. Lumunok siya, pilit pinaglalabanan ang pagyanig ng kanyang katawan. Sino sila? Ngunit sa halip na sagutin siya ni Emily, hamarang ito sa pagitan niya at ng mga bata. Aalis na kami, Ethan, mahina ngunit matigas ang tinig nito. Wala ka nang dapat itanong. Hindi siya makapagsalita. Parang may bumerang sa lalamunan niya, tinik na hindi niya matanggal. Dumating ang lalaki. Emily, may problema ba? Dahan-dahan siyang lumingon. Ang lalaking nagsalita ay may matikas na tindig at itsura. Sino siya? Bulong niya. Humakbang siya palayo, tila biglang nawala ng lakas. 4 na taon, aniya, halos hindi na marinig. 4 na taon kitang hinanap. Nanlabo ang paningin ni Ethan. Parang hindi siya makahinga. Bago pa siya tuluyang lamunin ng panghihina, lumuhad siya sa harap ni Emily. Hindi niya alintana ang maduming sahig ng airport o ang tingin ng mga tao sa paligid. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa harapan niya. Emily, nanginginig ang boses niya. Huwag mong ituloy ang annulment. Huwag mo akong iwan ulit. Nanlaki ang mga mata ni Emily, halatang hindi inaasahan ang ginawa niya. Napaatras ito. Ethan, tumayo ka, mahina ngunit mariin itong sabi. Pero hindi siya gumalaw. Hindi niya kayang bumangon, lalo na kung ang kapalit ay ang tuluyang pagkawala ni Emily sa buhay niya. Alam ko na galit ka pa rin sa akin. Alam kong nasaktan kita. Pero Emily, mahal pa rin kita, halos pag-ulong niyang sabi, ngunit dama niya ang bigat ng bawat salita. Kaya kung may titira pang kahit kaunting puwang ako sa puso mo, huwag mong tapusin to. Napapikit si Emily, pilit pinipigilan ang pagluha. Mahigpit niyang hinawakan ang leleyan ng damit nito, parang batang takot maiwan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka,
huli niyang nasabi, habang nakatingin kay Emily, na nakayuko. Ito, hindi siya matinag ng diretso. 4 na taon kitang hinanap, bulong niya, puno ng paitang boses. Pinigilan niyang humagulgol. Tahimik na tumalikod si Emily, hawak ang kamay ng kambal. At doon niya lang naramdaman kung gaano kasakit ang mawala ang lahat, hindi lang ang kayamanan niya, hindi lang ang pangalan niya, kundi pati ang babaeng minsan niyang tinuring na mundo niya. Pinanood niya silang maglakad papalayo, unti-unti, hanggang sa tuluyan silang maglaho. At sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, naramdaman niyang talagang nag-iisa na siya. Mabilis na naglakad palabas ng airport si Emily, mahigpit na hawak ang kamay ng 2 bata. Tahimik lamang siya, ngunit sa kaloob-looban niya, may kung anong bumabagabag sa kanya. Aalis na ba talaga tayo, Mommy? Tanong ng isa sa mga bata, mahina ang boses nito, tila may pangambang nararamdaman. Napalunok si Emily, hindi kaagad nakasagot. Sa halip, binalingan niya ang lalaking kasama niya. Ikaw na munang bahala sa kanila. Kailangan kong bumalik, saad ni Emily. Isang saglit siyang tinitigan ng lalaki bago dahan-daang tumango. Mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik. Pagbalik niya sa loob ng airport, agad niyang nakita si Ethan, nakaluhod sa sahig, tila wala sa sarili. Hindi pa niya ito nakitang ganito noon. Palaging matapang, ngunit ngayon, para itong taong nawala ng direksyon. Ethan, saad ni Emily. Dahan-dahan siyang tinignan nito, halatang hindi makapaniwala. Emily, basag ang boses nito. Hindi siya agad nakapagsalita. Huminga siya ng malalim bago lumapit. Bumalik ako. Bakit? Para sa mga bata. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ko itutuloy ang annulment, sabi ni Emily. Nakita niyang bamantong hininga si Ethan, parang ngayon lang ito nakahinga ng maayos matapos ang 4 na taon. Ibig sabihin ba nito na agad kitang mapapatawad? Tanong ni Ethan. Kailangan mong patunayan na nagbago ka, sagot ni Emily. Agad na tumayo si Ethan at mahigpit na niyakap ito. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito, ang pagkapit na tila takot siyang muling mawala. Salamat. Salamat dahil binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Bago pa siya makasagot, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa likuran. Emily. Napalingon siya at nakita ang minsan niyang si Johan, nakakunot ang noo habang nakatitig sa kanila. Bamantong hininga ito bago marahang ngumiti. Pasensya na, Johan. Pwede mo na kaming iwan, sabi ni Emily. Napailing ito ngunit sa huli, niyakap muna ang kambal bago nagdesisyong umalis. Tumakbo naman ang kambal palapit kay Emily at mahigpit na kumapit sa laylayan ng kanyang damit. Dahan-dahan siyang lumingon at napangiti nang makita ang 2 bata na nakatingala sa kanila, halatang naguguluhan. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Ethan, I want you to meet our children. Dahan-dahan niyang itinulak ang kambal palapit kay Ethan. Ang batang lalaki ang unang nagtaas ng tingin sa ama bago ngumiti ng bahagya. Hi, Mister, sabi nito. Sumunod namang nagsalita ang batang babae, pinag-aralan ang mukha ng lalaki sa harapan nila. You look like me, sabi nito. Napalunok si Emily nang makita niyang hindi makagalaw si Ethan. Kita niya ang gulat sa mukha nito. They grew up in the US. They only speak English, paliwanag ni Emily. Lalong lumalim ang titig ni Ethan sa mga bata, saka bumaling kay Emily. Are they? Yes, Ethan. They are yours. Tahimik ang sumunod na sandali. Kita niya ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang nakatitig lang sa kambal. Sa wakas, lumuhad si Ethan sa harap ng mga bata. What are your names? Tanong nito. Ang batang babae ang unang sumagot, masiglang inilagay ang kamay sa dibdib. I'm Ava. Sumunod naman ang batang lalaki, tinuro ang sarili. And I'm Aiden. Hindi may kakaila ni Emily ang lungkot at pangungulilang dumaan sa mga mata ng kanyang asawa. How old are you? Halos pabulong na tanong pa ni Ethan. Proudly, tinaas ni Ava ang kanyang mga daliri. We're 4. 4.5. Mabilis na nagtanong si Aiden, are you daddy? Diretsyong tanong nito, inosenteng nakatitig sa kanya. Napabuntong hininga si Ethan, halatang hindi alam kung paano sisigat. Ngunit sa huli, tumango siya at pinilit ngumiti, sa kabila ng nangingilid na luha.
Yes, I am. Biglang nagliwanag ang mukha ni Aiden. So, do we call you daddy now? Tanong nito. Only if you want, sagot ni Ethan, ngumiti at inabot ang maliliit na kamay ng kambal. Mahigpit niyang hinawakan ang mga ito. Nagkatinginan ng kambal, sabay nang ngumiti. Okay, daddy. At doon tuluyang bumagsak ang